Diyos ko, ano ba itong pinasok ko? Sana nakinig na lang ako sa sinasabi ng mga magulang ko. Sabi nila, kapag pumunta ka sa ibang bansa, giginhawa na ang buhay mo. Makakaranas ka na ng aircon. Bakit gano'n init pa rin dito sa Thailand? Ito ba yung sinasabi nila na buhay ka pa pero pinaapoy na ang katawan mo dito sa lupa? Impyerno yard. Diyos ko po, sabi nila sa mga vlogs nila, magandang magtrabaho dito sa Thailand. Kaya naman nag-resign ako sa Pilipinas. Iniwan ko yung work ko sa DepEd para maging teacher dito. Lord, over 50, 60, 80 applications ang pinagpasahan ko ng resume ko sa Quezon City ko. Sa ng aking mga introductory video. Pero wala nagre-reply. Bakit ganun? Wala pa rin akong trabaho. Pag may nakikita naman akong job po sa Facebook o sa Ajan.com o sa kahit anong forum site people. Oh, yeah. Ang bilis-bilis ko namang mag-reply at mag-type na I'm interested. Charos! Hi guys, it's Teacher Chris, your Pinoy Crew, and welcome to our channel. Kung katulad kita na isang OFW dito sa Thailand, let's say teacher, or isang aspiring teacher dyan sa Philippines na gusto pumunta sa Thailand, nako, ang video na ito ay tamang-tama para sa iyo. Or kung nakaka-relate kayo dito sa video na ito, so ano pang hinihintay nyo? Paki-like na, paki-subscribe na ang channel natin at paki-share na rin ang video na to. So ngayong araw pag-uusapan natin, ano nga ba yung mga dapat nating gawin or iwasan kung ikaw ay nag-job hunt dito sa Thailand, or ikaw ay nawalan ng work or nag-expire yung kontrata mo, or dahil sa bida-bida ka sa trabaho mo tinanggal ka, or hindi ka man tinanggal, hindi ka na-renew, ganun pa rin yun. Huwag kang ano. Hi guys, so I'm back. So dito na tayo sa bahay. So medyo ginabdi na tayo, kagagala kanina. So as promised, ito na ang do's and don'ts when applying as an English teacher here in Thailand. So number 1, pinaka-basic, be patient. Let's always remind ourselves na kapag nag-a-apply tayo ng trabaho or nakikipag-usap tayo sa mga future employers natin, we should not sound too desperate. Yung parang tipong kahit ano na lang ibigay nila sa atin, tatanggapin natin. Iwasan nyo tumanggap ng mga trabaho na 3 subjects, 3 preparations yon, isipin nyo. Tapos ang sahod is around 20,000 or 22,000 lang. You don't deserve that kind of job. At isa pa, mag-overpromise ka sa kakayanan mo, sa skill set mo. Number 2, when applying in Thailand, respect the holiday seasons here in Thailand. At syempre, respeto rin natin yung timeline ng school na pinag-a-applyan natin. Nakakainip naman talagang maghintay. Kaya lang, you have to understand that during the hiring season here in Thailand, nakakasabay nun ang Songkran. Kaya maraming schools ang merong long holidays and also they go to vacation. At ang kaugalian ng mga katutubo, kapag bakasyon, they almost never respond to emails kapag nasa bakasyon sila. It doesn't mean that there's something wrong with your application or it doesn't mean that they don't like you. It's just that nasa bakasyon lang sila. So based on experience, yung mga schools, tumatawag talaga yan. Siguro mga 2 weeks before the school open. So parang mga May 1st yan or towards the last week of April, saka lang sila tatawag for your interview or for your demo. At syempre, pag nagustuhan ka nila, doon na yung contract signing. Kaya, kapit lang. Kaya huwag kang bibitaw. So ito, pinaka-importante ito. Pinaka-simple, pero I think this is very important din. Every time na makakita ka ng mga job post, avoid responding doon sa chat or sa comment section ng I'm interested. Ano kaya yun? What would that do? Come on, people. Number 4, keep your options open. Mag-set ka ng deadline mo para sa sarili mo. Avoid shooting everywhere. So, if I were you, keep a list of your prospects, ng mga job leads, just like what I did. So, I'll show you mine. So, ayun. I've got 55. Wow! Diba? 55 prospects on my list. At mamaya pag-uusapan natin kung ilan lang yung nag-reply doon sa kanila. Number 5, answer all calls going through your phone professionally. Lalo na yung mga walang caller ID, yung number lang o walang pangalan. Make sure na you always
answer them with a tone that you are ready for the job, or you're always ready for whatever happens. Kasi minsan, di ba, pag hindi tayo naka-work mode, ang saglaran, oh, hello, sino to? Di ba? Ligwak ka na agad. Phone call pa lang, ligwak ka na agad. So during this season, bear in mind na dapat yung phone mo is one of your best friends. So please answer it. Whatever happens, answer it professionally. And number 6, always be ready and always be at your best. So katulad nga na sinabi ko, nakakainip maghintay, di ba? Pero pagkagising pa lang natin sa umaga, I don't know with you, ayun ang ginagawa ko. I always wake up early. 6:30, nagluto na ako ng breakfast. Nagluto na kami ng breakfast sa bahay. And then at 7, full-on work mode na ako. Nakapustura na ako. Hindi na ako nakapambahay. Para just in case may mag-Zoom call, may mag-WhatsApp, may Viber sa'yo, ready ka. Hindi ka mukhang kagigising mo pa lang, di ba? And it's also an indication sa future employer mo na, wow, responsable itong taong ito. Which is, responsable naman talaga, di ba? So ayan, yung mga do's and don'ts natin dito base sa naranasan ko ngayong hiring season dito sa Thailand. So syempre, ang susunod dito is story time na. So story time, ito na. Bakit ba ako nag-aanap ng bagong work? O bakit ba ako nagbibigay ng ganitong tips sa inyo? Sa katulad kong nakakaranas ng hirap kung paano makakuha ng bagong trabaho. So ito na nga. Hindi na ako na-renew dito sa school na pinakamamahal ko at don't get me wrong, everything I feel right now is only gratefulness and gratitude to all the people who helped me grow as a professional teacher here in Thailand. Thank you. Kaya naman hindi ako na-renew. It's because of my crew sa pa. So alam natin lahat yan dito mga guro sa Thailand. Halos every year, renew nila yung rules and regulation ng crew sa pa. Kaya naman nauwi ang lolo mo dito sa paghahanap ng work. At alam nyo ba, nagamit ko rin sa pag-a-apply yung mga online classes ko na nasa YouTube channel ko, katulad nito. So parang ayan na rin yung online demo teaching mo. This is where they're going to base their decision whether to hire you or if you are a perfect fit doon sa hinahanap nilang skill set. And of course, gagawan mo siya ng pinakabonggang introduction video katulad nito. So lahat yan, habang naghihintay ka, pwede mong gawin yan during your downtime. Mas productive at para hindi ka mas mainit. At syempre, kapag may nag-email na sa'yo, alam ko mangangati at parang sinisilihan yung puwet mo. Kaya naman, be ready and always be at your best kapag sa demo na, whether it's on-site or it's online. Actually, to show you some examples, ito, nag-print na ako ng mga worksheets. Syempre, ang aking topic is about daily routine ng pinakamadali and for universal, pang Pratom and from Matayom. And also mga flashcards just in case walang TV or multimedia yung school. So, flashcards is the key. Ngayon, sa mga hindi inaasahang pagkakataon, talagang walang tatawag sa'yo. At syempre, katulad ko, kinabahan din naman talaga ako. So, lahat nakaset na, nag-impacking na rin ako ng few clothes para syempre mag-overnight ka doon sa place kung malayo dito sa current location ko. Pa rin tumatawag. So, ang ginawa ko this morning, in-stock ko yung mga school. Wow. Sa yung mga agencies. So luckily, this morning when I tried tracking them and I succeeded and I called them, so ayun, kailangan pa pala nating tawagan sila to affirm and to follow up on my application. And lucky enough, I've got another 3 positive response. So meron akong scheduled demo tomorrow, online, and interview tomorrow. Paano moral lesson ng story na ito? Nanalo ang hindi sumusuko at ang hindi bumibitaw. Kaya yan, wish me luck mga kaguro. So, babalitaan ko kayo kung what happened to my application. Kaya stay tuned lang tayo kung anong mangyayari at kung saan ako mapapadpad at kung saan ang susunod na adventure ni Pinoy Crew. This has been Teacher Chris, your Pinoy Crew, and see you again next time. Bye!